Laman ng Biblia kung ano ang pag-iisip ng Diyos. Ibig ng Diyos na malaman natin ang pag-iisip niya. Nang sabihin niya, lalangin natin ang tao na ating kalarawan, ipinaalam niya na ang kalikasang bigay niya sa atin ay kawangis ng Kanya. Nasira ang larawang ito nang ang tao ay nagkasala. Ngunit dahil hindi ito ang kalooban ng Diyos, ay isinugo niya ang Kanyang anak na namatay para sa ating kasalanan, inilibing at Kanyang muling binuhay. Dahil dito, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay ipinapangaral sa pangalan ni Jesus. Ang tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Jesus ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito ay ang buhay na nasa kay Jesus na muling nabuhay. Si Jesus ngayon ay nasa kanan ng Ama sa langit at nananahan sa bawat mananampalataya. Dahil kay Jesus, ang mananampalataya ay itinaas ng Diyos na maluwalhati kasama ni Jesus. Sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ang mga nakilala ng Diyos ng una pa ay itinalaga niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At ang mga itinalaga niya ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ang pagluluwalhating ito ay mararanasan sa paraan ng pakikinig ng salita at pagtanggap ng pag-iisip ni Jesus na ipinahayag niya sa Kanyang salita. Sinasabi ng salita, magkaroon kayo ng pag-iisip na nasa kay Kristo Jesus. Ano ba ang nasa pag-iisip ni Jesus? Una, alam niya na siya ay Diyos. Ikalawa, hindi niya pinanghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ikatlo, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging tao. Ikaapat, sa pagiging tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Bago siya namatay ay paulit-ulit na sinabi niya na hindi lamang siya mamamatay kundi siya ay muling bubuhayin ng Ama. Siya nga ay muling binuhay ng Ama. Sinabi niya, ganyan ang nasusulat, na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa Kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Hindi lamang binuhay na muli ang Panginoong Hesus, siya ay iniakyat ng Ama sa Kanyang kanan sa langit. Matapos na ipagbilin na hintayin ng Kanyang mga alagad ang pagbaba ng Espiritu Santo, inilabas niya sila hanggang sa tapat ng Betanya, at nang maitaas niya ang Kanyang mga kamay, sila'y Kanyang binasbasan. Habang binabasbasan niya sila, Kanyang iniwan sila at dinala siya paitaas sa langit, at siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay nasa kanan ng Ama bilang ating dakilang punong pari. Hindi siya ang lumuwalhati sa kanyang sarili para sa katayuang ito, kundi ang Ama ang nagtalaga sa kanya na nagsabi, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo. Sa paraang ito ay itinaas at binigyan siya ng Diyos ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon
sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ito ay ginawa ng Ama upang tayo ay lumapit na may katapangan sa kanyang trono ng biyaya sa pamamagitan ni Jesus, upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Hindi titigil na mamamagitan ang Panginoong Jesus para sa lahat ng tatanggap at sasampalataya sa Kanya hanggang sa dumating ang araw na magbalik siya. Sa araw na iyon ay matutupad ang pangitain ni Apostol Juan. Nakita ko at narinig ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng trono at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay milyon-milyon at libo-libo na nagsasabi ng may malakas na tinig, ang kordero na pinaslang ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi sa Kanya na nakaupo sa trono at sa kordero ay ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailan pa man.